Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong ministeryo, Feasting on the Divine Verses. Thank you, Ma'am Joyce, sa inyong napakagandang opening number at sa mga kababaihan po ng Victory Fundamental Baptist Church sa inyong trio. Salamat din maging sa napakagandang mensahe po ng awit. Ako po ay naniniwala na ang lahat ng sumusubaybay dito po sa ating pong ministeryong ito, ang main concern po ninyo ay ang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Ito po ang ating pong binibigyan ng emphasis sa ministeryong ito. Ang pagpipista, ang pagsasalo-salo sa salita po ng Panginoon. And you know what? Para sa akin po, malaking encouragement, particularly sa Living Water Baptist Church, na nakikita po natin sapagkat nadadalaw po tayo mismo ng mga kapatiran po natin sa mga ministeryo po natin sa ibang bansa. Kaya ako po, hindi ako mapapagod na mag-asikaso ang church, hindi po mapapagod na mag-asikaso sa ating pong mga mahal na kapatiran na galing po sa ibang bansa. So yan po ang patunay na talagang ang Diyos ang siyang kumikilos upang ang Living Water Baptist Church ay talagang patuloy na maging mabunga at maging pinagpala sa usapang ministeryo. Kaya maging sa mga taga Victory Fundamental Baptist Church, ako ay patuloy na nananawagan sa inyo na talagang patuloy lang na pagsuporta po sa ministeryo sapagkat ang gawain po ay hindi sa tao, ito po ay sa Panginoon. Kaya po, hindi ko tinitingnan na nakasalalay po sa akin ang gawain. Kaya nga tuwan-tuwa po ako sapagkat sa katotohanan, humanly speaking, baka yung iba po pwede na pong magtampo. Pero, syempre po, ang pagtatampo po natin ay magpapakita lang na para bang hindi natin klarong nauunawaan na ang ministeryo po ay pagsunod sa gusto ng Diyos at hindi po sa kagustuhan po ng tao. Kaya again, thank you so much for your prayers. Kanina po, medyo nasilip ko yung pangalan ni Pastor Andy Mananon. So yan po, yung mga nakakasama natin, ng mga pastors po natin. So yan po ay patibay na may tumatrabaho talaga sa mga ministeryo po natin sa iba't ibang bansa. Kaya nga yung mga testimonies, di po ba, ng ating pong mga kapatiran, napakalaking encouragement at blessing sa atin. In fact, si Preacher Mio nga po, isa po siya sa talagang medyo natouch ako doon sa kanya pong masasabi nating testimony. Kaya sa mga kapatiran po nating nasa abroad, make sure na kapag kayo nandito sa Manila, of course, sa mga church na pinanggalingan, it is very important na sila po ay inyong mabigyan ng atensyon at pagpapalaga. Pero kung meron pong pagkakataon, maganda rin po na ang Mother Church ng Living Water ay inyo pong mapasyalan. Okay? Excited na po ba kayo for the message? Kita nyo naman ang pag-approach ko sa inyo ngayon. Para bang nakakatulog na po ang inyong lingkod. Sabi ko nga po kay Ate Maan, talagang mukhang yung jet lag ko medyo damang-dama pa. Kahit si Ma'am Maris po ninyo. Kasi right after nung amin pong biyahe, pagdating dito, kinabukasan po, tuloy-tuloy na po siya sa work. Ano po? Kaya please continue to pray for us. All right, for our message tonight, Hebrews chapter 11. And as what I've mentioned, ito po ay mensahe na nilagay ng Panginoon sa akin. At gusto ko po ipaalam sa inyo na may mga times na kapag ako po ay nakapag-preach, pagka ito po ay nai-preach ko po mga kapatid, may mga times po na ang lakas ng masasabi po nating pagkilos ng banal na spirito na talagang ito po ay maipahayag dito po sa ating online ministry. Ang simpleng ibig ko pong sabihin, nandun yung excitement sa akin na hindi lamang yung aking pong pinangaralan ang mapagpala, kundi ang ating pong mga giliw na taga-subaybay dito po sa ministeryong ito. Kaya I believe, ma-appreciate po ninyo ang ating mensahe at alam ko po na sa bawat paghahatid ng mensahe, laging meron pong pagpapalang laan ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya kung kayo po'y excited, please type Amen. At kung talagang type po ninyo na lagi pong makinig dito po sa ating pong questing, i-type nyo po ang Amen. Ang ating pong magiging teksto, Hebrews chapter 11. Wala naman po sigurong hindi na pamilyar na talata sa ating pong mga nagiging pag-aaral
sapagkat sa tuwi-tuwi na tayo naman po ay nakakapakinig. What I mean to say, regularly kayo po ay nakakapakinig dito sa ating ministeryo, but the good thing about the Word of God, ito po'y laging may hatid na mensahe po sa atin. Hebrews chapter 11, verse number 6. Ang title po ng ating message, Faith is Essential. Faith is essential. Ang ibig sabihin po, ang pananampalataya ay mahalaga. Ito po ay kinakailangan. Okay? Yan po ang pinaka masasabi po nating punto ng ating magiging pag-aaral. Faith is essential. Verse number 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder, a rewarder of them that diligently seek Him. Again, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, thank you so much for giving us the privilege to minister unto you, Heavenly Father. Thank you for another opportunity na makapag-aaral po kami, makakapakinig po kami ng iyong banal na salita. Nawa, katagpuin mo po kami sa aming spiritual na pangangailangan. Nawa dakilang Diyos, kausapin mo po kami. At sa pamagitan po ng mensaheng ito, kami po ay hindi lamang lumago, kundi mapagtibay, dakilang Diyos. Yung pong lalong maging mahigpit ang kapit namin sa iyo sa anumang sitwasyon ng buhay. Marahil ngayong gabi ito, O Diyos, meron kami mga kapatiran na dumadaan sa baku-bakung daanan, Panginoon. Maybe they are facing struggles right now, maaaring matinding hirap, dakilang Diyos, pagsubok, atake ng kaaway, whatever it is, Heavenly Father, I pray that this message will be a great help to them. Bless me, O God, and bless all the viewers. For all of these things we ask, in Christ's most precious name, Amen. Amen. So, siguro po, magandang gamitin po nating pundasyon, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ngayon, yung ginawa ko pong outline dito po sa chapter 11. Malinaw po na ang paksa ng chapter 11 is about faith, pananampalataya. At dito po, binigyan ng definition ang pananampalataya. Malinaw po yan sa verse number 1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya po ay hindi nakadepende sa paningin. Hindi po nakadepende sa nakikita. Ito'y pag-asa ayon sa sinabi po ng salita ng Diyos. Kumbaga, tiwala sa kanyang salita. Kaya nga sinasabi ko po, sa simpleng pakahulugan ng pananampalataya, ang ibig sabihin po ng faith is taking God at His Word and trusting His Word. Yan po ang pananampalataya. And then, kung pag-aaralan po ang kabuuan ng chapter, makikita nyo rin po dito, not just the definition of faith, but also the demonstration of faith. Yung how they demonstrated their faith, mga kapatid. Nakalinya po yan. Hindi po tayo mag-iisa-isa ng pagbasa po dyan, but if you will study the chapter, you can see, matututunan po natin na talagang yung demonstration ng pananampalataya. Kasi ito pong salitang pananampalataya, it is an action word. Kaya pagka sinabi mong may pananampalataya ka, may demonstration po yan. Dapat hayag yan. Nakikita po yan, mga kapatid. And then, as you study, the demonstration of their faith, you will realize the deepness, the depth of their faith. Yung lalim ng kanilang pananampalataya. Kasi sa Biblia po, yung pong pinaka-level ng pananampalataya, yung pong no faith, di ba? Lack of faith, mga kapatid, at yung little faith, di po ba? So, yan po yan. So, pero, gusto ko pong sabihin na maganda ring matutunan po natin sa turo ng pananampalataya, sa turo ng Biblia patungkol sa pananampalataya, yung karakteristik ng tunay na pananampalataya. So,
makikita nyo po, again, bilang pundasyon ng ating magiging mensahe, the definition of faith, the demonstration of faith, and the depth or the deepness of faith. Yan po ang nasa Hebrews chapter 11. Now, sa usaping pananampalataya po, mga kapatid, ito po ay hindi nakadepende sa tao. Diba? So, kaya the dependence of faith is also clear na sinabi po yan sa chapter 12, verse number 1 and 2. Ang sabi po, wherefore seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang sabi po, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. And in verse number 2, very popular, very familiar, ang sabi po, looking unto Jesus. Okay? Nandun tayo sa lagit-lagi. Nasasabi sa atin, looking unto Jesus. Pero doon po sa puntong looking unto Jesus, sinasabi po, pinagtitibay po na kaya ka titingin kay Jesus because He is the author and the finisher of our faith. Siya po ang may akda, mga kapatid. Diba? Siya rin po ang panimula at ang katapusan, mga kapatid. Ang sabi po, the author and the finisher of our faith, siya po yung dapat sinasandalan ng ating pong pananampalataya. So kaya mga kapatid, malinaw po, the demonstration, the definition of faith, the demonstration of faith, the deepness of faith, and the dependence, yung pong masasabi natin kung kanino nakasalalay at nakasalig ang ating pananampalataya. I hope na nakakasunod po kayo sa ating pong pag-aaral sapagkat kadalasan ang tiwala natin nasa tao. Kaya nga sinasabi ko, kung ang Living Water Baptist Church po ay nakadepende sa leader, nakadepende sa tao, aba, marahil po ang laking problema na nito dahil yung leader po nila kung saan-saan po nagpupunta. Para bang po pwedeng sabihin napapabayaan po sila. But the good thing about our church, ito po'y nakasandig, hindi sa tao, kundi sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya tingnan nyo po, tuloy-tuloy pa rin ang pagsulong, tuloy-tuloy pa rin ang paglago, tuloy-tuloy pa rin ang pagtibay at pagtatag ng bawat isa sa usaping buhay Kristiyano. Kaya importante po na tayo ay makinig mabuti sa ating pong pag-aaral. Now, ang sesentrohan ko po ay ang patungkol sa talagang paalala at pagtuturo na hindi po pwedeng Kristiyano ka, mababaw ang magiging tingin at trato mo sa pananampalataya. I want all of you to realize in this message that faith is really essential. That faith is really vital, important, mga kapatid. Yan po ang dapat maintindihan po natin. Yan po ang emphasis ng verse number 6. So sige po, praise the Lord kung alam nyo na po ang verse number 6. Praise the Lord kung kabisado nyo pa po ang verse number 6. But the impact of Hebrews 11:6 in your life, kamusta kaya? Because sometimes, we are familiar, di ba? Memorize natin yung talata, but how about the effect? How about the impact nung pong talata sa ating buhay? And you know, ang sabi po ng verse number 6, na magpapatibay sa title natin na faith is essential, ang sabi po, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe. Please take note, the word must. Must believe that He is. Ibig sabihin, emphasis kung sino po yung ating nilalapitan, tinatawagan. Okay? Ang sabi po, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Let me now share with you, mga kapatid, this important message na ang pinaka-nais pong i-accomplish at goal for all of us to understand, learn, and realize kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa usaping Kristiyano.
Ang other term na ginagamit po sa mga Kristiyano ay ang salitang believers. Sa Tagalog po, mananampalataya. Kaya nga, very awkward na ang tawag sa iyo, mananampalataya, tas ang problema mo, kawalan ng pananampalataya. Di ba? May sense. Tinawag kang mananampalataya, sa madaling salita, bilang mananampalataya, kinakailangang nahahayag sa buhay natin yung pong pananampalataya. Kaya kung ikaw lagi ang kinariringgan ng kahinaan ng loob, ng takot, ng pangamba, ng kabalisahan, na lagi pong parang talo ka ng problema, iyan po'y alangan na tawagin kang mananampalataya, pero ikaw ay laging nadadaig at nahihinaan ng loob dahil sa kung anuman ang dinadaanan mo sa buhay. So kaya mga kapatid, ngayong gabing ito, talagang ang aking pong prayer, talagang lumakas po tayo. At kung meron bang pananampalataya, tumibay po lalo ang pananampalataya po natin sa message na ito. Kung ikaw ay mananampalataya, the will of God for us, being a believer, being a genuine Christian, is to walk by faith and to live by faith. When we say walking by faith and living by faith, it means to say, hindi ka nakadepende sa sight. Hindi ka nakadepende sa situation. Hindi ka nakadepende sa season. Okay? Once na sinabi mo na ikaw ay lumalakad at nabubuhay sa pananampalataya, ang ibig sabihin nito mga kapatid, hindi ikaw yung nakadepende sa sight. Ano yung nakikita mo? Ano yung nasa paningin mo? Di ba? Ano yung sitwasyon natin? Madali lang sa inyong magsalita kasi wala kayo sa sitwasyon ko. Ang pananampalataya ay hindi po dapat nadadaig ng ating sitwasyon. At hindi rin po ito nakadepende sa season. Kaya dito pa lang po sa ating mga unang bahagi ng pagtalakay, naniniwala po ako na kung bukas tayo sa Panginoon ngayon, hindi lang ito reminder kundi review, and it is actually for me magiging malaking help if you will just consider ang magiging pangungusap ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, for me, it is really, really good to understand sa mas malalimang unawa. Ito pong verse number 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Bakit ko po sinasabi na sa Kristiyanong buhay, faith is essential? You know why? Hindi ba ang utos at ang kalooban ng Diyos, pag Kristiyano ka, dapat ang Diyos ay bigyan mo ng kaluguran? Amen po ba yon? Kasi anong silbi na Kristiyano ka pero hindi ka kalugod-lugod sa Diyos? Mga kapatid, it is very sad na ang Kristiyano po ay hindi saya ng Diyos, hindi po kaluguran ng Diyos. Bilang Kristiyano, ito ang dapat earnest desire po natin to always please God in our lives. Yun ang dapat earnest desire po natin. Sometimes mga kapatid, ang ating pong kaisipan, gusto natin bigyan ng saya ang tao. Hindi ko naman sinasabing maging sanhi kayo ng kalungkutan ng tao, kabigatan ng tao. But what I would like to point out is that, how come na minsan yung mga tao gustong-gusto mo mapasaya, gusto mo mabigyan ng katuwaan, pero kamusta ang Diyos? Diba? Ikaw ba'y particular na sa buhay mo dapat nalulugod ang Panginoon? Di ba ang sabi ng Bible? Umiinom ka man, kumakain ka man, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ang lahat sa kapurihan ng Diyos, gawin mo ang lahat sa kalwalatian ng Diyos, gawin mo ang lahat sa kaluguran ng Diyos. But my question, ngayong gabing ito, are we pleasing God? Talaga bang nabibigyan po ba natin ng kaluguran ng Diyos? So the reason why I would like to emphasize to you tonight that faith is essential, because faith is really essential in pleasing the Lord.
If you want to please God, ito po yung direktang sinabi na po ng Biblia. Okay? Maganda po yung ikaw ay nagbibigay at nag-iisip, anong gagawin mo para sa Diyos? Because I want to make God happy. I want to please God. If you are sincere in that desire, I am telling you, brothers and sisters in Christ, here in Hebrews chapter 11, verse number 6, klarong-klaro po, if you really want to please Him, anong sabi? Faith is very important. Okay? But without faith, it is impossible to please Him. And the very idea, nung sinabi pong it is impossible to please Him, you can never please Him. Hindi kailanman mabibigyan ng Kristiyano ng kaluguran ng Diyos kung wala ang pananampalataya. So kaya napakahalaga eh. Kailangan sa usaping Kristiyano ang pananampalataya. Paano matutuwa at malulugod ang Diyos kung ikaw yung Kristiyanong lulugo-lugo? Kung ikaw yung Kristiyanong laging talunan ng problema? Kung ikaw yung Kristiyano na parang mas minamagnify mo pa na mas malaki ang problema kaysa sa Diyos na meron ka? Please consider that, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, okay, praise God. If you memorize Hebrews 11:6, okay po yan. But how about the impact of Hebrews 11:6 in your life? Malulugod ba ang Diyos na mas tinitingnan mo na mas malaki yung problema mo kaysa sa Kanya? Naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin? Malulugod ba ang Diyos na siya na nagsabi sa iyo, be of good cheer, hindi mo siya masunod dahil nga, paano ko magiging of good cheer nito? Ang tindi ng mga pinagdadaanan ko. Mali ba ang Diyos? Mahinang klase ba ang Diyos? Alam niyo po ba na sa kawalan natin ng pananampalataya, we are, di ba, implying na hindi ganun katindi ang Diyos natin. That is why, hindi mo siya mapiplease. Hindi po matutuwa ang Diyos pag mababa ang tingin mo sa Kanya. Hindi po matutuwa ang Diyos kung mahina ang tingin mo sa Kanya. Hindi matutuwa ang Diyos, hindi mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung nagdududa, nag-aalinlangan ka sa Kanya. Kaya nga akin pong binibigyan ng punto ito sapagkat sa totoo lang, mananampalataya ka, you should live by faith, you should walk by faith in everything, in all circumstances, anuman ang atake ng kaaway sa iyo, anuman ang pressure sa buhay mo, the only thing na makatutulong sa iyo ay ang pagtiwalaan mo ang dapat pagtiwalaan. At titiyakin ko sa inyo, malulugod ang Diyos. Kung kayo po ay particular sa usapin ng pananampalataya, alam nyo po ba, particularly in the New Testament, bagamat doon po, dito po sa chapter natin, makikita nyo na ang dami-dami pong niline up sa Old Testament na nag-demonstrate ng kanilang pananampalataya. But you know, in the New Testament, ito yung na-notice ko, na sobra ang atensyon ng Diyos doon sa mga nagpapahayag at nagpapakita ng tiwala sa Kanya. You know, God is commending, di ba, those people who manifested their trust in Him. God commended them, I mean. Di ba? He is commending people na talagang nagpapakita ng pananampalataya kasi makikita nyo po yung commendation po niya. Nung pong yung centurion nagpakita ng kanyang tiwala sa Diyos, na sabi niya, Panginoon, hindi mo na kailangan pumunta doon sa bahay namin. Sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alipin. Alam nyo, grabe po ang katuwaan ng Panginoon na ganun ang pananampalataya ng centurion na ito. Marami pa po sa Bible. Di ba? The blind Bartimaeus. Ganon din po mga kapatid, yung babae na inaagasan ng dugo for 12 years, mga kapatid. At napakarami pa po na nagpakita. Yung pong 4 na lalaki na binuhat po yung lumpo at talagang idinaan pa sa bubong dahil ang pananampalataya sa nila, si Jesus ang kasagutan sa sitwasyon niya. Alam niyo po mga kapatid, if you will just consider that,
kinoment sila ng Panginoon. It means to say, talagang kaluguran ng Diyos na pagtiwalaan mo siya. Alam niyo po, hindi magandang tanawin na Kristiyano ka, lagi kang problematic. Kristiyano ka, lagi kang puno ng heavy drama sa buhay mo. Kristiyano ka, para kang inapi. Kristiyano ka, parang dihado ka lagi. Kristiyano ka, parang walang Diyos na po pwede mong panghawakan sa buhay mo. Mga kapatid, please understand. I need to emphasize this point because sometimes yan ang problema natin, or even many times. Pagka maganda sitwasyon, talagang para kang apoy na nakakahawa doon sa iba. Pero kapag ka medyo may dinaanan ka na, di ba? Para bang gusto mong lahat ng tao ipaunawa sa kanila. Unawain niyo ako, may pinagdadaanan ako. Alam niyo po, mga kapatid, wala naman taong walang pinagdadaanan eh. A matter of faith lang po yan, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, ang usapin, hindi kung gaano kalaki ang problema mo at hindi kung gaano o ano ang pinagdadaanan mo. Ang issue lagi dito, yung pinagtitiwalaan mo sa anumang problema mo. Diba? If you really want to please God, faith is essential. So again, faith is essential in pleasing the Lord. Kaya, seryosohin niyo po yan, ha? I-take natin seriously itong mensaheng ito kasi ang pinag-uusapan natin pleasing God. Yung bibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. So kaya kung talagang totoo ka, at yan ang sincerong desire mo na paluguran mo ang Diyos, ito po, direkta, specifically, binanggit ng Bible. But without faith, it is impossible to please Him. It means to say na parang dinerecho na rin po tayo that if we really want to please Him, then have faith in God. Amen? Have faith in God. Put your trust in the Lord. So, faith is essential in pleasing the Lord. Tingnan natin yung kabilang panig. Kahit si Peter pa, maliwanag po yan. Diba? Na nire-rebuke ng Panginoon pagka kinukulang ng pananampalataya. Sa Matthew chapter 6, kahit mga disipulo, diba? Nalungkot ang Diyos sa kanila na para din kayo palang mga hintil na hindi makapagtiwala sa Diyos. O ye of little faith. You see, kung paano napiplis siya sa pananampalataya, nadidisplease naman siya. Yung bang inuunahan mo na, hindi na gagaling tong sakit ko, hindi na masosolve tong problema ko, hindi na ako makakaahon sa kalagayan ko. Mga kapatid, mga statement po yan ng kawalan ng pananampalataya. At kung ikaw yung Diyos na napaka-reliable, kung ikaw yung Diyos na napaka-able, kung ikaw yung Diyos na napaka-faithful, kung ganyan ang nakikita mo sa mga nagsasabing Kristiyano, matutuwa ka ba? Faith is essential in pleasing the Lord. Number 2, faith is essential in praying to the Lord. Kung ikaw din magpe-pray, magkakaugnay po yan. Diba? Gusto ko pong kunin yung sinabi. Doon po sa faith is essential in pleasing the Lord, ang sabi po mga kapatid, but without faith, it is impossible to please Him. Ito na po yung faith is essential in praying to the Lord. Kasi ang sabi po, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ayan na, magbibigay pansin na po tayo doon po sa mga buhay pananalangin natin. Diba? Oh, salamat. Very good. Kung paluhod-luhod ka pa, very good. Kung ang haba ng time mo pag nagpe-pray ka, pero yung bang haba ng time na yan at yung pagluhod na yan ay may kalakip na pananampalataya? So, faith is essential in praying to the Lord. Huwag ka nang lumuhod, huwag nang napakahaba pa ng oras na ginugugol mo para lapitan na tawagan ng Diyos kung wala ka rin lang pananampalataya. Why? Ang sabi po, for he that cometh to God must believe that He is. Sana kaya mo
siya nilalapitan? Kasi confidente ka, you are the answer, oh God, sa sitwasyon ko. Di ba? Ikaw lang talaga ang pwede kong panghawakan sa kalagayan ko. Amen po ba, mga kapatid? Nare-realize niyo po ba itong sinasabi ko? Minsan ang sukatan natin haba ng panalangin. Minsan ang sukatan natin ganda ng salita sa pananalangin. Minsan ang sukatan natin yung posture. I am not saying na hindi dapat mahaba. I am not saying na hindi dapat talagang maayos ang pagsasalita. I am not saying na hindi ayos yung lumuluhod ka o nagpapatira pa ka pa. Ang sinasabi ko lang, ano ang silbi ng pagluhod mahabang oras at magandang pananalita sa ating pananalangin kung hindi ka naman talaga confidente or completely nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi po rito, for he that cometh to God, na siya raw po, dapat siya na lumalapit sa Diyos, dapat naniniwala that He is. Lagi ko pong binabanggit, ang pananalangin po, hindi pagbabakasakali. Ang panalangin po ay akto ng pagtitiwala. Amen? Kaya wag niyo pong gawing parang option o wag niyo pong parang gawin pong, di ba? Malay mo, hindi ganun. Ang sabi nga po ng Biblia, tingnan niyo po, napaganda po nung idiniin po dito sa sulat ni Mark. Mark chapter 11, please. Mark chapter 11. So please, itatak niyo sa isip niyo. Ang sabi, for he that cometh to God must believe that He is. Must believe. It's a must to believe. Di ba? Sa usapan ng pananalangin. Ano ron dapat paniwalaan natin? Na yung Diyos na tinawagan mo, Diyos nga talaga siya. Siya nga talaga yun. Yun dapat panalanginan, dapat pagtiwalaan, dapat panghawakan at talagang sasagot sa kung ano yung lapit natin sa Kanya. O tingnan nyo naman po yung sabi ni Marco dito sa kanyang panula. Mark chapter 11. Naku, ganda po nung pagkakaugnay nito sa eksaktong sinabi po ng Hebrews chapter 11. Pansinin po ninyo. Mark chapter 11 verse 22 hanggang 24. Ang sabi po, and Jesus said unto them, have faith in God. Okay? Verse 23. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be cast into the sea, thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he hath said shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Wow! Talagang requirement eh. Essential talaga yung faith eh. At alam nyo, ang sabi po ng 24, itong level na tong ipanalangin nating ma-reach natin sa prayer life natin. Verse 24, therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, anong sabi? Believe that ye receive them and ye shall have them. Kamusta po tayo pagka nagpe-pray? Minsan kapag po nagsasalita tayo sa usapin ng panalangin, ang pinagmamalaki natin yung haba, tagal ng ating pananalangin. Again, don't get me wrong. I'm not saying na mali po yun. Kaya lang anong silbi ng haba ng panalangin kung ang tiwala wala roon? Kundi genuine yung trust and faith sa tinatawagan. Kaya kung tinatawag mo siyang Diyos, itrato mo siyang Diyos. Kung kinikilala mo siyang Diyos, pagtiwalaan mo siya. Di po ba? If you really believe that our God is an all-powerful God, di ba? He's the all-powerful God, then, pakita po natin sa pagtitiwala. Kaya yung level po na kapag ka nag-pray ka, panghawakan mo. Sa Biblia po, tinuruan tayo talaga di ba? Kaya lang naman hindi sasagutin ang panalangin mo kapag ka sablay yung hinihingi mo Pero if we will ask according to His will, malinaw po yan sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him. Ito ang ating pagkakatiwala na meron tayo sa Kanya, that if we ask anything according to His will, anong sabi? He heareth us. Kaya yung pong sinabi po sa sulat ni Jeremiah, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. You know, it is very, very exciting that in the Christian life, may experience natin yung great and mighty things of God. Yung po bang mga imposible sa usapang tao, pero sa usapang pananampalataya, posible.
At pag ang Diyos nalulugod at natutuwa sa iyong pananampalataya, malinaw po yan mga kapatid eh. Nagpe-perform siya ng matitinding mirakulo, mga kapatid. Miracles sa ating pong buhay. Kaya napakahalaga. Call unto me. Jeremiah 33:3, di po ba? Call unto me and I will answer thee. Kung nangako ang Diyos na sasagot siya, ba't kailangang magduda tayo? Di ba? Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Sabi ko nga, ang New Testament version po niyan, yung Matthew 7:7, na Panginoong Jesus mismo ang nagsalita, na ang sabi niya, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Di ba? Inacrostic pa nga natin yan eh. Ask. Ask, seek, knock. Ang gusto kong salita doon, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Saan mo isisingit ang pag-aalinlangan sa napakatibay na pangako ng Diyos na pag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan, pag ikaw ay humanap, ikaw ay makakasumpong, kapag ikay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Kaya lang talagang importante po yung faith. Ang sabi po ng verse number 6 ng James chapter 1, James 1:6, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Importante talaga yung pananampalataya. So, faith is essential, number 1, in pleasing the Lord. Number 2, in praying to the Lord. Number 3, in performing for the Lord. Napakaganda rin po at napakahalaga rin po. Kailangan din po ang pananampalataya para meron tayong may accomplish. Diba? In performing for the Lord. So kaya tingnan nyo po yung mga ginawa po ng nandirito sa Hebrews chapter 11 because of their faith. Diba? Dahil sa pananampalataya po nila. May nakapagtayo po ng arko, mga kapatid. May nakapagbuwal po ng wall of Jericho. Diba? Meron pong lumipol sa napakarami pong kalaban. Yung bang mga imposible, grabe po. Yung pong pananampalataya, matindi po ito. Performing po yan, mga kapatid. Kaya in performing for the Lord, napakahalaga talaga ng pananampalataya. May gusto kang gawin para sa Diyos, huwag mong gawin sa lakas mo, huwag mong gawin sa galing mo. Mga kapatid, kahit maganda ang boses mo, kahit walang matinding i-accomplish yan kung walang pananampalataya. Yes. Mga kapatid, importante po sa buhay natin na talagang matuto tayo dito sa usapin ng pananampalataya na ito po ay kinakailangan. In performing. Kaya nga dito ang ginamit by faith, by faith, by faith, by faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Kaya kung nagkiklaim ka na ikaw ay may pananampalataya, ano na i-accomplish ng pananampalataya po natin? Di po ba? So kaya para sa akin po, yung bang facing challenge sa buhay po natin, that is actually an opportunity to manifest our faith in God, especially if you are 100% sure that what you would like to do is really God's will, mga kapatid. Yung pong mga kung paano na may mga churches na hindi naman mayaman nakapagpatayo ng building, na meron pong mga masasabi po nating mga mananampalataya na hindi naman po sila mayayamang miyembro, pero kapag ka pinag-usapan ang mga hakbang ng pananampalataya, nauuna pa sa marami. Naiisip ko po mga kapatid, yung pong mga imposible na ang nagpapaging posible, pananampalataya. Kasi kapag ka po walang pananampalataya, hindi po makapag-a-accomplish mga kapatid eh. Kasi walang problema po sa Diyos, pero ang kanyang requirement, faith mga kapatid. Kaya in performing for the Lord, in doing things for God, in accomplishing things for God, faith is essential. Kaya pansinin nyo po, matuto po tayo. I-meditate natin, tapos heto tayo, pag-aralan natin, sa buhay natin. Alam ko, kung ako lang to, hindi ko kaya to. Okay? Kung ang pag-uusapan, kapasidad ko, kulang. Kung ang pag-uusapan, yung talagang magagawa ko, kulang. Kung ang pag-uusapan, yung ako, mahina ako. Hindi ako po pwedeng panghawakan. Pero ang Diyos pwede kong panghawakan. Amen?
Mahirap sa akin, pero sa Diyos hindi mahirap. So, pansinin niyo po, mga kapatid, pagbulayan niyo po, atin pong bigyang pansin. Maybe after this message, magkaroon kayo ng devotion, personal study, deep study sa Hebrews chapter 11. Tingnan niyo po kung paano ang pananampalataya po nila nag-accomplish ng napakatitinding bagay po, mga kapatid. So, I hope na naiintindihan niyo po na nangihinayang ako kung hindi po maise-share po ito dito sa ating online. Because this message, I believe, is very essential. Especially nowadays, na ang mga Kristiyano easily bumibitaw, bumibigay, sumusuko, umaayaw, nagpapatalo, mga kapatid. Walang dahilan para matalo tayo pagkat meron tayong Diyos na pwedeng panampalatayanan. Meron tayong Diyos na pwedeng panghawakan. Huwag mo pong hayaan na malungkot ang Diyos sa nakikita niya na parang ang paningin mo, imbis na sa Kanya, nandyan sa problema. Siya tingnan natin, siya tutukan natin, the author and the finisher of our faith. Kaya paglalapit ka sa Diyos, you must believe that He is and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, mga minamahal, hindi man po ninyo ako nakakasama physically, but I still want to be a blessing to you. Members of LWBC and BFBC, hindi po yung presence ko ang higit na mahalaga. Ito pong message na inihahatid ko po sa inyo. Kumbaga yung namimiss natin ang isa't isa, maganda po yan. Kasi kung alam nyo lang po na umiiyak pa ako kapag ka nag-iisa po ako, dahil nasasabik po talaga ako sa inyo. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos po yan. Na talagang may mga pagkakataon na sobrang, dahil ito yung calling ko, kailangan kong sundin ng Diyos at pagtiwalaan ko na dito ako gagamitin ng Panginoon. But God knows, and I know that God understands, mga kapatid, na nandun yung longing sa puso ko. Pero alam niyo po, sa pagpapakatotoo ko sa sarili ko, masarap na magka-fellowship po tayo. Pero ang higit na mahalaga, sa ganitong paraan man, mapagpala pa rin kayo ng salita ng Diyos. Yung wife ko po, sa totoo lang, siya mismo, damang-dama niya eh. Yung hirap ng tulog, yung bang mag-aalala ka kung di ka magtitiwala sa Diyos sapagkat physically, sa kalakaran po, baka sa ganitong sistema, mga kapatid, talagang physically, bumigay na po ako eh. Pero iba talaga yung lakas ng Panginoon. Hindi po ito dahilan para abusuhin ang katawan, but I want you to know that I am just doing the will of God in my life, and I am trusting the Lord that as I use my life to Him and for the ministry, siya mismo ang magpapalakas sa akin. Kaya nga, ngayon, tingnan nyo po, di po ba? Hindi ako to eh. Biyaya po ng Diyos ito eh. Na talagang sa masiglang paraan ko po na ibabahagi sa inyong mensahe. Kaya miss na miss ko man po kayo, BFBC at LWBC. Sa totoo lang, ito po, napakasarap sa puso ko na alam ko na napapakain ko pa rin po kayo ng salita ng Diyos na magpapatibay at magpapalago sa inyong pananampalataya. Kaya I hope, mga kapatid, na talagang hayaan po natin na mag-accomplish ng dakilang bagay ang Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, again, faith is essential. In pleasing the Lord, faith is essential. In praying to the Lord, faith is essential. In performing or in accomplishing things for the Lord, faith is essential. Kamusta po ang ating pananampalataya? Mananampalataya, kamusta po ang ating pananampalataya? Ano na ang nagawa ng ating pananampalataya? Ano na po ang nai-accomplish ng ating pananampalataya? May impact ba ang pananampalatayang sinasabi natin? Nabibigyang kaluguran po ba natin ng Diyos? I hope na sa message na ito, huwag na po nating saktan ang puso ng Diyos. Huwag na po nating palungkutin ng Diyos. Ipakita natin sa Diyos na sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, ang tiwala at ang pananampalataya natin sa Kanya at tanging sa Kanya lamang. Mga minamahal, again, faith is essential. Gusto mong malugod ang Diyos? Faith. Malulugod ang Diyos sa pananampalataya. Okay? Sa pananalangin mo sa Diyos? Faith.
lumuhod ka, tumawag ka, pero wag mong babaliwalain ang mensaheng ito na ang pananampalataya kailangan sa pananalangin. Maglilingkod ka, may gagawin ka para sa Diyos, faith is essential. Purihin po ang Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa paalalang ito. Salamat po sa pagtuturong ito. Salamat po sa pagtutuwid na ito, dakilang Diyos. Salamat sa pagsaway. Salamat, dakilang Diyos. Ama namin, hiling ko po sa iyo ang impact ng mensahe sa buhay ng bawat isa. Nawa hindi lang namin nakagawian na kami nakikinig para sa religious practice, kundi talagang ikinalalago ng aming pananampalataya ang pakikinig. Ikinatitibay po namin, O Diyos, ang aming pakikinig. Salamat po at nawa maramdaman sa buhay ng bawat nakinig ngayon ang epekto at ang impact ng mensaheng ito. Nawa sa mga churches na kinabibilangan po namin, O Diyos, maramdaman ang impact ng message na ito. Nawa sa amin pong mga pagharap, sa mga pagsubok, sa mga pakikipaglaban, sa kaaway, nawa maramdaman ang impact ng mensaheng ito. Nawa sa matinding karamdaman na kinakaharap ng bawat isa, dakilang Diyos, maramdaman ang impact ng mensaheng ito. Nawa dakilang Diyos sa mga may pinagdadaanan, may problema, may pangangailangan, maramdaman ang impact ng mensaheng ito. Dakilang Diyos, purihin ka. Maraming salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay mo sa akin na makapagministeryo sa bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sobrang saya ng puso ko every time na ako po'y nakapagmiministeryo sa inyo. Patuloy niyo pong suportahan ng Feasting. Huwag sa kung sino ang nagsasalita, kundi kung kaninong salita ang ipinapangaral. Yan po ang pangako ko sa inyo na ang Feasting on the Divine Verses, sino man ang speaker, salita ng Diyos ang i-offer at isi-share po sa bawat isa sa atin. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church, mahal na mahal ko po kayo. At salamat po sa unawa, panalangin, at sa matinding pagsuporta nyo po sa inyong mahal na pastor. Salamat po. Sa bawat tagapakinig, naway patuloy po kayong sumubaybay sa ministeryong ito. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi, mangaral ng salita ng Diyos, at ang parangalan ay lagit-lagi ang ating Panginoon Diyos. God bless you po. To God be the glory.